title ng Golden Scenery of Tomorrow. So, ano nakikita niyo sa tomorrow? Sa lucky or eventually? Hi Tita, good afternoon po. Sa tomorrow ko, bukas may taping po kami bukas. Ay, mali. Hindi. Like how far are we talking about, Tita? How far na tomorrow? 5-10 years. 5-10 years from now? Shocks, ilang taon na ako, no? Hopefully, I'm still doing what I love. Hopefully, naayos na namin and maging okay na yung mga negosyo na ginagawa namin. And I think, like, kahit naman sino, in 5 years, 10 years, I think the stability that we want, the stability that I want and I dream of in every aspect of my life, I hope, kung hindi ko man ma-achieve pa yun, I hope I'm close to that. Ganun po. Yun po. Thank you po. Willing nga doon. Ano po ba? 5 years from now. Ikaw po si Bea sa tomorrow mo, sa future? Well, I hope po na after Golden Scenery of Tomorrow, masundan pa na siya pa din yung makatrabaho, leading lady ko sa kung ano mang trabaho. Kasi ayun po, sana po tumagal pa kung happy ka, kung gusto mo. Ayun po. Thank you. Thank you po. Okay, sharpshooter as always, Miss Dolly. Maraming salamat po. And now from the Manila Standard, let's hear from Angelica Villanueva. Hello po. Congratulations po sa Univercada. My question po muna is for Real Andrea. Congratulations into now that we're done on the 5th installment, so nansay niyo na yung spotlight. Paano niyo na-handle yung pressure from podcast readers na may sarili imagination ng mga character niyo? Kami po, I think we try our best talaga na i-deliver kung ano yung nasa book, yung book accuracy na tinatawag. So, kami mismo with Direct Victor, nagtatanong siya mismo sa amin na ano ba si Via? Ganito ba ang gagawin ni Arkin? Like, lagi ang minimake sure na as much as possible, mabigay namin kung paano binasa ng mga readers yung mismong book or yung eksena mismo. And then kami din mismo ni Bea, nag-e-effort din kami to be like as close as possible sa mga characters namin. Like, nag-practice siya mag-volleyball, and then talagang pinaghirapan din talaga yung mga bagay-bagay. Like me, nag-aral ako lalo mag-guitar, improve my music, gano'n. And ayun po, parang talagang ginagawa namin yung best namin. So yung pressure, nandun naman na yun, pero hindi naman tayo siguro, parang wala siguro sa feeling namin yung parang sobrang pressure kasi ginagawa naman namin yung work namin, kung ano dapat. Siguro po kasi, nung una pa lang, simula nung cast reveal pa lang ng University Series, nagpapasalamat po ako kasi buong puso akong tinanggap at minahal ng supporters. And, I think si Wilbert din naman, living Arkin na, di ba? Pero syempre, mas lumalaki yung pressure eh. Kasi syempre, okay, in-approve ka nila, pero ina-expect nila na you deliver. Kasi hindi naman pwedeng, okay, i-approve ka nila, pero kahit anong gawin mo, tatanggapin na nila. Hindi naman pwedeng gawin yun eh. Siguro, mas malaki yung pressure just because it's not like, let us prove you wrong. It's not like that eh. It's, okay, we just wanted to keep on getting better.
And kumbaga, yes, in-approve namin kayo, but it doesn't stop there because gusto namin na kapag nag-start yung series, kapag napanood nyo yung bawat episode, i-approve at i-approve pa rin ninyo. So I think the pressure comes from there po. Pero, syempre, ano rin yun, motivation din yun sa amin that we always wanna do well, we always wanna deliver good stuff. Kasi, inantay nila to eh. So I hope that it's worth the wait. Ayun. Worth the wait naman, as we can see naman sa mga fans, diba? Last question, if you were in your birthday, Bria and Larkin's character, pipiliin niyo rin ba ang career over love? Ako siguro po, personally, ito ang sinasabi ko kasi sinasabi nila madaming mga similarities with Larkin, like singer, songwriter, gano'n. Pero siguro doon po kami magkakaiba. Doon kami mag-iiba sa bagay na yun. Kasi I think sa mindset ko po ngayon, talagang pipiliin ko ang career over love. Kasi I've been waiting for this, I've been working hard, ginagawa ko lahat para sa pangarap ko, para sa goals ko. So, love can wait para po sa akin. So, yun po yung kaibahan namin ni Arkin, if ever. Para sa akin po, bakit mo kailangan mamili? Kung pwede naman dalawa. I mean, sa akin to ha. Uy. Sa akin to. Like kasi diba, if it's love, it should support you. Kung ang pagmamahal, kailangan yung sinusuportahan ka, yung talagang kasama mo for that, kahit saan ka magpunta, nasa likod mo para suportahan ka, para i-boost ka, para ano ka, kumbaga, to lift you up and to support you, and para kayong dalawa, hand in hand kayo sa pag-step nyo, sa mga pangarap nyo. Parang gano'n. Ayun po. Thank you po. Thank you. Congratulations again. Thank you po. Thank you. Balancing nga. Why not naman, Bea? Okay. Next up, pakinggan natin from TikTok, People's Journal at Filipino star ngayon. We have Aster Amoyo. Finally. Ang hirap magtanong, di ba, pag nasa huli ka. But anyway, Aubrey, it's nice to see you again. Finally, nakita ko rin si Lance. Lance, kumusta kayo ni Aubrey? Lalo na nung nagpo-promote sila ni Damon Lee ng song nila together. Kay Lance muna. Hello. Hindi, ikaw munang sumagot. Anong pakiramdam? Kasi nakita mo yung collab team mo, may ibang kasama na nagpo-promote ng kanta. It's okay. I support her on her career. It's not gonna destroy what we have at the end of the day. So I'm just really happy for her now. She's exploring her music more, and I'm really happy for the collab. And I'm just really excited for her. And yeah, it doesn't destroy what we both have at the end of the day. So that's my take on it. Thank you. Aubrey, ano masasabi mo doon? Yeah, katulad po, agree naman ako sinabi niya. Like, sobrang supportive po nila sa akin since day one. Lalo na pagdating sa music ko, kasi ito talaga yung first love ko, yung pagkanta. And yeah, hindi lang niya pinapakita, not just online, but you know, nandyan yung support niya sa akin and kay Day One sa music career namin. So thank you. Aubrey, may follow-up lang ako. Sa'yo ha. Granting lang. Sabay naman ligaw sa'yo si Lance at saka si Damon Lee. Sinong pipiliin mo sa dalawa? Wait, kung if ever lang po, like, hypothetical naman. Yes, yun. yes. Okay. We'll see. I don't think na meron kaming chance ni Day One because parang I know him. Like, Napapatakot siya sa likod. no, because mas matagal siguro yung friendship na nabuo namin, and I think maybe Lance. Pero, yeah. Mamimili ka lang, anyo nga sa'yo or maayong buntag sa iyo.
karamihan ng mga tanong kasi naka-censor kayo. Of course, may tanong din sana ako sa inyo, pero alam ko maraming magtatanong. Dito muna sa the rest of the other players. Mukhang si Jairus na lang at saka si Nicole ang wala pang parang launching TV series. Is it underway? Hindi pa lang namin alam. O anong pakiramdam na syempre lahat ng mga kasama na ninyo is na-launch na? Yung like what I've said earlier, yung sa amin ni Nicole, our book is after Wilbert and Bea. So after nung sa kanila, which is the last book, so kami naman ni Nicole, yung Area She Takes Escape. Yes. Wow, nakakatuwa naman. Marco, kumusta ka na? Kumusta na ang takbo ng puso mo ngayon? Okay naman po. Masayang masaya. Nakikita niyo naman, alagang-alaga ako ng The Boys, oh. Yeah. How are you? I'm good, anak. Yes po. Is there a possibility na muli kayong magkabalikan? Tita, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko bukas, so hindi ko talaga alam. I don't know. Yeah. Let fate decide. I honestly don't know. I'm just enjoying life at the moment. Okay. Ano mo? Oh! Yeah! Come on, guys. Kay Gab naman, syempre si Aya. Kumusta na kayong dalawa? We're good naman po. Nasa ang level na ang pagiging magkaibigan nila? We've gotten really close since in the beginning. Siyempre, nag-start kami nung we barely have scenes. Now we made like 3 or 4 shows together, and I'm just glad na she's my love team. How are we doing? Bakit nakakatingin ka sa likod? Ako yung tatanong, nandito kami sa harapan. Yeah, as Gab said, we're very comfortable with each other now, especially compared to when we first met and started working, of course. It's really nice to learn so much about someone throughout doing so many projects together, and I look forward to doing that. Krisha, solo flight ka ngayon. Hi, Kumusta naman kayo ni Jet? okay naman ba, sir? We're still working together for another show naman sa TV5, if I'm allowed to say that. So, ayun. Very busy person po ngayon, si Jerome. Yes. O iniiwan ka dito, no? No, he's working. Oh, he's working. Yes. Okay. Si Derek naman. Derek, hindi pa kasi natatanong si Derek. Derek, I'm here. Nandito ako sa lodge, sa balcony. Derek, how was it like working with this team, considering na ito pa yung parang mga hot love days ngayon ng Diva? Anim na love teams ng Diva. Putting them together in one show. To be honest, surprise ako na ako ang magde-direct nito, coming from medyo adult comedies, gano'n, na ngayon, parang light-hearted na Wattpad story, gano'n. Pero I took it as a challenge kasi hindi lang talaga siya romance, kasi coming of age, siya. And very relatable kasi yung themes niya of dreams and friendship, gano'n. And nung na-meet ko sila and working with them, ako yung parang stranger dito kasi kilala na silang lahat. Ako yung new character sa season na and ang gagaling nila na wala na akong masyadong ginawa na okay na yan, parang alam na nilang characters nila. So it was so easy working with them na parang harikolis na ang natural ng vibe at chemistry nila on set. So I'm very, after nung isang day, ang swerte ko sa cast na to kasi magagaling sila. Promise. Like, I didn't have a chance ba makipag-bonding with them, nakipag-inuman, sana soon, gano'n. Pero I'm looking forward na
outside, na we get to know each other. Parang mas pero okay kayo, ang gagaling mo eh. So, parang swerte ako na magagaling yung mga cast ko. So, parang, it wasn't easy to direct them. So, and si Wilbert, matagal ko siyang kilala. First film, first film ba? Hindi, second film mo, di ba? So, yung Boy Bastos, so parang, nakita ko siya growing as an actor. Nung nag-start pa siya, medyo stiff pa, pinapagalitan ko pa siya. Nung over the years na nagkatrabaho kami, nag-grow siya and parang, grow na nga ako, nag-nuance na si Wilbert, may time na siya. And parang ang comedy, hindi mo maturo eh. So sa kanya, natural, intrinsic, gano'n. And ngayon, with parang nila ni Bea na, alam mo yun, very natural yung chemistry. So parang, I didn't have to do a lot of heavy lifting sa direction. So, I'm very honored and proud na ito yung cast ko. And yun, and ang ganda ng mga backstories nila, ng ibang characters. So, may umabot ako